bahagyang bumilis ang pagkilos ng bagyong Ophel habang tinutumbok ang katimugang Luzon. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo. Ito po si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mike, dahil nga sa bagyong Ophel, nakataas pa rin ang public storm warning signal number 2 dyan sa Masbate, Romblon, Eastern Samar, Western Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran Island, Camotes Island, dyan sa Capiz, Aklan, Boracay Island, Northern Cebu, dyan sa Western Samar, Bantayan Island, Northern Negros, Dinagat Island. At signal number 1 naman sa mga probinsya ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, Southern Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, dyan sa Calamian Group of Islands, Batangas, Lubang Island, Cuyo Island, Northern Samar, Antique, Iloilo, Southern Negros, dyan sa Southern Cebu, Bohol, Surigao del Norte at Siargao Island. Kaya pinapayuhan po ang mga residente dyan na maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Huling namata ng pag-asa ang bagyong Ophel dyan sa may vicinity ng Ormoc City dyan sa Leyte at taglay nito ngayon ang lakas ng hangin umaabot ng 65 km per hour near the center at bugsong 80 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 22 km per hour. At base sa storm track ng Weather Central, dadaan ng Mindoro ang sentro ng bagyo bukas at lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. At dahil nga sa paglapit ng bagyo ay magiging maulan na rin dito sa Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. At yung tinitingnan natin ngayon ay mamayang alas 9 ng gabi ay posibleng aabot ng 30 to 50 millimeters. Ang dami ng ulang ibabagsak ng bagyo dito sa mga lugar na ito. At pagdating ng alas 9 ng umaga bukas, mas maraming ulan ang aasahan, lalong-lalo na dyan sa Bacolod, Cebu at Leyte na halos aabot ng 60 to 100 millimeters ang dami ng ulan, Mike. Ang alawak, Mang Tani, yung ulan yata, o paano ba ito? May ilan tayong kababayan na bumibiyahe na para sa undas. Yung iba naman, sa Biyernes, dahil pista official po sa Biyernes, paano na lang kung hindi pa rin lumalabas yung bagyo na yan na Ophel sa ating Philippine Area of Responsibility, Mang Tani? Mike, tingnan natin. Balikan natin yung track ng bagyo na ngayon ay nandito sa may Leyte, papunta nga ng Mindoro. So, bukas o ngayong gabi hanggang bukas maghapon, ito ay tatawid ng Visayas. Kaya yung mga babiyahe dito sa Metro Manila, papunta dito sa may Bicol at pupunta ng Samar o Leyte, maaaring bukas ay ibababa na yung signal. At kapag kasi merong signal pa, Mike, hindi pinapayagang pumalaot kasi yung mga roro o yung mga bangka na tumatawid. Kaya kapag ibinaba na yung signal, tsaka sila pwede nang tumawid o pwede nang pumalaot. Pero yung ating mga kababayan na nandito sa Metro Manila, pupunta ng Mindoro, pupunta ng Aklan, o kaya ay Palawan at magbabangka o magrororo, ang payo natin ay huwag muna silang tumuloy para hindi sila makasama doon sa mga libu-libong kababayan nating stranded ngayon. Kaya hantayin muna nila na makalabas yung ating bagyo. At ito po, dahil tumuli nito, Mike, ay inaasahan natin na imbis sa Sabado ay sa Biyernes na ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Paglabas doon, unti-unti na ring ibababa yung signal. At para naman po doon sa mga mangingisda, huwag muna po kayong pumalaot dahil matataas ang alon, lalong-lalo na dito sa may eastern seaboard ng Southern Luzon hanggang dyan sa may seaboards ng Visayas at doon sa Mindanao na meron pang signal. Mang Tani, yes, Mike. Pakipaliwanag nga ulit para malinaw na malinaw dahil meron ng mga lugar na may babala ng bagyo bilang dalawang signal number 2. Ganong kalakas yan na ulan at alon o hangin pag signal number 2 dyan sa mga lugar na meron ng ganyang signal sa mga sandaling ito, Mang Tani? Mike, kung babalikan natin yung ating rainfall accumulation, yung dami ng ulan na bumagsak, inaasahan natin na mula 60 hanggang 100 millimeters yung inaasahan nating babagsak na ulan doon sa Central Visayas na kung saan dumaraan ngayon yung sentro ng bagyo. At yung 100 millimeters sa loob ng 12 oras ay mataas yun, Mike. Pwedeng magdulot yun ng mga pagbaha. At doon sa signal number 1, at paalala po natin, hindi po dadaan sa Metro Manila itong sentro ng bagyo.
Pero bukas, asahan natin ang maulan na panahon dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng Southern Luzon na kung saan hindi dadaanan ng sentro ng bagyo. Mike, at para sa karagdagang update sa ulat ng panahon, pwede nyo rin pong bisitahin ang GMA News weather page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.